Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2311. Kakahanda pa lang gawin ni Severin ang kanyang galaw nang biglang naging seryoso ang ekspresyon ni Blake. Tumingin si Blake sa kalangitan na hindi kalayuan, na may maingat na tingin, habang pinipisil ng mahigpit ang madilim na itim at makinang na ring-hilt na broadsword. Banayad na sword energy ang lumalabas mula sa nagliliwanag na talam, na humahati sa nakapaligid na espasyo at nagbabaluktot sa kawalan. Dama ni Severin na may kakaiba, kaya itinago niya ang kanyang katawan sa loob ng kawalan. Naging mausisa siya kung ano ang nadama ni Blake, na tila mataas ang alerto. Sinundan ni Severin ang tingin ni Blake at nasilayan niya ang isang liwanag na mabilis na papalapit mula sa ilang dosenang milya ang layo, katulad ng isang shooting star. Sa liwanag ay may pamilyar na anyo. Carl, iniisip niya sa pagkagulat. Mula nang makapasok sila sa wormhole, sila ay agad na nahiwalay at walang ugnayan sa isa't isa. Bihira ang makakita ng pamilyar na mukha sa napakalawak na Starry Sky battle space, at hindi inaasahan ni Severin na makasalubong agad si Carl. Ang medyo balisa na ekspresyon ni Carl ay nagpatunay kay Severin na malamang ay tina-target ni Carl ang metal oro sa meteorite belt. Tumingin si Severin kay Blake. Nakapaloob na ang aura ng dalawa, handa nang umatake anumang oras. Ngumiti si Severin sa sarili at naisip, tanda ito na tinitingnan ng mga menze si Carl bilang kanilang kaaway. Pag-isipan pa, may katuturan naman na makita ni Blake si Carl bilang kaaway. Pareho si Blake at ang disipulo na kasama niya na nakatingin sa metal oro sa meteorite belt, na pinagtangkaan din ni Elrond, ang ika-9 na prinsipe ng Great Flare. Malaki na ang pagkaubos ng spiritual energy ng dalawa, kaya naiintindihan kung bakit nagulat sila sa biglaang pagdating ni Carl. Napangiti si Severin mula sa anino, napakiramdam niya na parang perpekto ang isang bag ng popcorn sa sandaling iyon. Sa di kalayuan, ilang dosenang milya ang layo, mabilis na lumipad si Carl patungo sa meteorite belt, na may balisang ekspresyon sa mukha. Ang alaala ng kanyang oras sa uncharted planet ay nagdulot ng kaba at pag-aalala. Lalo pang tumaas ang tensyon niya nang madama ang alon ng labanan sa meteorite belt sa unahan. Peste, hindi ko inakala na may iba na sasakupan ang metal oro sa meteorite belt na ito rin, naisip ni Carl ng iritado. Nabigo na siyang makuha ang lunar dew, at kung mawawala na naman ang pagkakataon, malaki ang hadlang nito sa kanyang pagbabalik sa kadakilaan. Dahil sa iniisip na iyon, inilabas ni Carl ang kanyang aura at pinabilis ang kanyang paglipad diretso sa meteorite belt. Ngunit habang papalapit, bigla siyang tinamaan ng isang itim na sword light. Ang matalim na liwanag ay hamati sa tela ng espasyo sa isang itim na linya, pumutok sa kawalan at naglabas ng mga alon ng elemental energy. Namutla ang mukha ni Carl sa gulat, at mabilis niyang kinuha ang isang maliit na kaldero at inilagay ito sa ibabaw ng ulo. Ang kaldero ay isang superior quality defensive spiritual treasure. Isang malakas na pagsabog ang sumunod, at lumabas si Carl mula sa apoy na may hindi masayang ekspresyon. Nagbago ang kanyang mukha sa madilim at nakakatakot habang malamig na sumigaw, "Sino ang umatake sa akin?" Isang tinig ang umalangaw mula sa meteorite belt. "Lumayas ka, inaangkin ko ang lahat ng narito." Galit na galit si Carl mula sa naunang atake, at lalo pa siyang naprovoke ng pagsaway at kahihiyan. Bago pa man siya makasagot, naglunsad si Blake ng panibagong atake mula sa meteorite belt. Ang nakakatakot at makapangyarihang sword energy ay nagpadaloy ng kilabot sa gulugod ni Carl. Gumalaw siya upang harangan ang atake at napagtanto na may kakaiba. Ang pangalawang hampas ay mas malakas pa kaysa sa una. Halos masaktan siya sa dalawang hampas, at nakaiwas lamang siya sa agarang pagdugo dahil sa kanyang lakas at karanasan sa labanan. Samantala, nanlumo ang mukha ni Blake mula sa loob ng meteorite belt. Pinanood niya si Carl na lumalapit, na puno ng galit at takot. Tumango si Blake sa kanyang kasama na si Zib at inutusan, "Harapin natin siya at hatiin ang metal oro sa ating dalawa." Tumango si Zib na may determinasyon. "Huwag kang mag-alala.
Ang isang perfect stage level 1 Paragon na tulad niya ay naghahanap lang ng problema nang ipakita ang ganitong kawalang galang sa ating pamilya. Ipinakita ni Zib ang aura ng isang perfect stage level 4 Paragon, na lumikha ng matayog na presensya na umalangaw-ngaw sa kawalan. Pagkatapos, inihagis niya ang sarili patungo kay Carl, na nabigla sa sitwasyon dahil sa takot at galit na humahawak pa rin sa kanya. Nang masuri niya ang aura ni Zib, tuluyang namutla si Carl. Perfect Stage Level 4 Paragon. Namutla si Carl. Nakilala niya ang kasuotan ni Zib na may emblem ng pamilya Menzi sa dibdib. Isang kilabot ang dumaan sa kanyang gulugod nang maunawaan niya ang bigat ng sitwasyon. Sinubukan ni Carl na makapagpaliwanag at nauuto, "Hintay." Lahat ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Hindi iniintindi ni Zib ang mga panawagan. Umakyat siya na hinawakan ang gintong sibat, at tinamaan si Carl ng brutal na lakas. Samuka ng dugo si Carl habang ang hampas ay nagpadala sa kanya na lumipad ng ilang dosenang talampakan palayo. Matapos magsumikap na mapanatiling matatag, pinagsisihan ni Carl ang malas na pagkakakilala sa isang disipulo ng Menzi. Kasaysayan ng Menzis na isa sa 8 dakilang pamilya ng East Plain, at nagmamay-ari sila ng mga disipulo na may kakayahan na katumbas ng ilang sacred lands. Dagdag pa sa suliranin ni Carl ang mataas na attainment ng iba pang 2 disipulo ng Menzi. Isang perfect stage level 4 Paragon at isang level 5 Paragon ang humarap kay Carl, na ang kasalukuyang lakas ay level 1 Paragon lamang. Sa kabila ng kanyang karanasan at husay sa pakikipaglaban, ang kabuuang lakas niya ay mababa pa rin kaysa sa isang level 3 Paragon. Nang maunawaan ang malubhang kalagayan, nagpasya si Carl na tumalikod at tumakas ng walang pag-aalinlangan. Nang makita ni Blake ang pagtatangka ni Carl na makalayo habang siya ay nakakabawi sa loob ng meteorite belt, inutusan niya si Zib, patayin siya. Umuusbong ang galit si Carl, ngunit wala siyang magawa kundi ipagluluksa ang malas na dumating sa pagkakataong iyon. Sa halip na makasalubong si Severin, hinarap niya ang mga Menzis, na walang pag-aalinlangan sa pagtatangkang patayin siya ng walang dahilan. Matapos matanggap ang utos ni Blake, ngumisi si Zib kay Carl, na desperadong sinusubukang makatakas. "Papagaanan kita sa sakit kung hindi ka tatakbo." Napaisip si Carl sa sarili, hindi ito pwedeng mangyari. Puno ng pangamba ang kanyang puso habang mabilis na nagsikap ipaliwanag, tumigil. Lahat ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Ngumisi si Zib bilang tugon. "Hindi mahalaga sa akin. Nilapastangan mo ang aming pamilya, kaya wala akong dahilan para patawarin ka. Napakahalaga na mapanatili ang lihim ng lokasyon ng Metal Oro." Pagkatapos lamang nilang paalisin si Elren, ni Zib at ni Blake ay hindi pwedeng hayaang makalabas si Carl at maakit pa ang ibang prodigies sa kayamanan. Nagmadali si Zib na kumilos at pinaggana ang kanyang perfect stage level 4 Paragon attainment. Inabutan niya si Carl sa isang iglap, at inunat ang kanyang kamay upang bumuo ng isang kuko na hamuli kay Carl sa kalagitnaan ng paglipad. Isang itim na liwanag ang sumabog mula sa mga daliri ni Zib, na nakakadena kay Carl. Parang kumakatok na ang kamatayan, at lalo pang nadagdagan ang pangamba ni Carl habang sumisigaw, "Hindi. Isang hindi pagkakaintindihan ito, kaibigan. Nangangako ako." Bago pa man siya makapagpatuloy, bumaba muli ang gintong sibat ni Zib, na naglalabas ng isang crescent-shaped spear beam na puno ng nakamamatay na layon. Nagulat, itinataas ni Carl ang maliit na kaldero sa ibabaw ng kanyang ulo upang bumuo ng panangga. Ang crescent-shaped na liwanag ay bumangga sa panangga at winasak ang maliit na kaldero. Naramdaman ni Carl ang natitirang epekto matapos masira ang kanyang defensive spiritual treasure, at nagsusuka ng dugo habang hamina ang kanyang aura. Nakatago sa dilim, nagulat si Severin nang maramdaman ang humihina na aura ni Carl at napagpasyahan na panahon na upang kumilos. Hindi na magtatagal si Carl bago siya mapagod. Abala si Zib sa paghawak kay Carl, at naramdaman ni Severin na ito na ang pinakamainam na pagkakataon upang magsagawa ng sneak attack kay Blake. Kapag naalis si Blake, ang Metal Oro ay malapit nang mapunta sa kanya. Pinukaw ng mga iniisip na iyon si Severin upang ituon ang kanyang pansin kay Blake. Ang energy center sa kanyang katawan ay tila lumalawak,
at ang kanyang pambihirang lakas ay unti-unting pumupuno sa kanyang mga braso at binti. Maging ang berdeng lotus sa gitna ng dagat ng enerhiya ay nagsimulang magliyab. Sa susunod na sandali, kumilos si Severin. Hindi mo pwede saktan ang aking senior. Lumabas mula sa void mga sandaang talampakan ng layo, ang level 3 Paragon Aura ni Severin ay winasak ang paligid at naglabas ng maraming elemento. Ang Lotus Divine Attack, na nagpakita bilang tricolored na berdeng lotus na naglalabas ng matinding apoy, ay nagbuga ng matinding sigaw habang dumadaan sa hangin. Pagkalunsad ng kanyang atake, naramdaman ni Blake ang paparating na panganib habang nakaupo at nagpapagaling mula sa kanyang mga sugat. Agad nagbago ang kanyang ekspresyon at sinabi, "Sino ka?" Ang Lotus Divine Attack ay nagpailaw sa mga mata ni Blake, at mabilis niyang inangat ang mga kamay upang bumuo ng defensive seal. Gayunpaman, ang lakas ni Severin ay lumakas ng husto, na nagdoble sa kapangyarihan ng Lotus Divine Attack. Kahit ang isang level 5 Paragon ay matinding pinsala ang matatanggap kung tatama ang atake. Sa kabila ng kahanga-hangang lakas ni Blake, ang hamina niyang spiritual energy mula sa nakaraang labanan ay nagdulot na siya ng mas mababa sa 60% ng kanyang lakas. Wala siyang tsansa laban sa pinahusay na Lotus Divine Attack ni Severin. Kasunod ng malakas na pagsabog, sumiklab ang apoy sa harap ni Blake, at ang makapangyarihang shockwave ay agad na winasak ang depensibong aura sa kanyang harapan. Ang nagliliyab na berdeng lotus ay umiikot tulad ng maliit na buhawi, na naglalaman sa laman ni Blake sa hangarin na gawing abo siya. Sa kabutihang palad ni Blake, sapat ang bilis ng kanyang reflexes upang maramdaman ang pagkabasag ng kanyang spiritual light shield. Agad niyang ginamit ang kanyang defensive spiritual treasure, ngunit kahit ganoon, ang mga sugat na natamo niya ay matindi. Ang marahas na pagsabog ay nagdulot kay Blake ng pakiramdam na parang isang dambuhalang bundok ang bumangga sa kanyang dibdib, na nagbasag ng ilang tadyang. Ang higit na ikinagulat niya ay ang kakayahan ng spiritual fire na pasuin ang kanyang kamalayan, na nagdulot ng malaking pinsala sa kanyang kaluluwa. Paglabas mula sa apoy, pinunasan ni Blake ang dugo sa sulok ng kanyang bibig at tumingin kay Severin ng malamig. Sa malamig na tinig, sinabi niya, "Papatayin kita." Bagamat nagawang iwasan ang sneak attack ni Severin, ang mga sugat na natamo niya ay napakalaki. Ang ikinagalit pa ni Blake ay ang panghihiya na natamo niya bilang isang tagapagmana ng isang kagalang-galang na pamilya. Hindi kalayuan, huminto si Zib nang marinig ang pagsabog sa likuran niya. Mabilis siyang lumingon at tumingin kay Severin matapos marinig ang sigaw nito, at ang kanyang tingin ay naging mas malamig nang tumingin siya kay Carl. "May kasama kang backup?" tanong ni Zib kay Carl nang may nagyayelong ekspresyon. Napawi ang bahagya ng kaba ni Carl nang dumating si Severin sa kanyang tulong, ngunit nakaramdam pa rin siya ng kilabot matapos marinig ang sinabi ni Zib. Mariing niyang itinanggi, Hindi, huwag mo akong bigyan ng salita. Hindi siya backup." Dahil sa takot sa nakamamatay na layo ni Zib, nagpasya si Carl na huwag aminin ang anumang kaugnayan kay Severin at natakot sa posibleng mangyari. Tumingin siya kay Severin at napansin na ang mga mata ni Blake ay puno ng nakamamatay na layunin matapos ang matinding sugat. Bumalik ang tingin ni Zib kay Carl at sinabi, "Huwag ka nang magsinungaling sa akin." Sa susunod na sandali, sinikap ni Zib na patayin si Carl. Samantala, sa Meteorite Belt, nakasuot ng malungkot at nakakatakot na ekspresyon si Blake habang hawak ang kanyang ring-hilted black broadsword. Ngumisi siya kay Severin at sinabi, "Hindi ko inakala na isang level 3 Paragon na katulad mo ay gagawa ng sneak attack sa akin. Lubhang hindi inaasahan iyon." Ngumiti si Severin at tumugon, "At paano naman kung sneak attack? Inatake mo ang kasama ko. Nakatuon kami ni Carl sa Metal Oro dito. Ngayon, dapat kayong lumayas kung alam ninyo ang mabuti para sa inyo." Bagamat ninanais ni Severin ang Metal Oro sa Meteorite Belt, kinilala niya ang kahirapan ng dalawang Menze disciples. Ang plano niya ay ilagay ang sisi kay Carl at tingnan kung paano magaganap ang mga bagay pagkatapos. Tulad ng inaasahan, sumiklab ang galit at pagkabigo ni Carl nang marinig ang mga salita ni Severin. Naipit siya sa plano ni Severin. Walang magiging hadlang sa pagtutulungan nila ni Severin sa normal na pagkakataon,
ngunit pinakiramdaman ni Severin ang sugat sa pamamagitan ng pagbanggit ng pangalan niya kahit malinaw na siya ay nasa kawalan ng kalamangan dahil sa matinding sugat. Si Carl ang nakatanggap ng pinakamatinding hampas, habang si Severin ay nakinabang sa lahat ng biyaya. Kabanata 2315. Napuno ng galit si Carl habang iniisip ang sitwasyon habang hinahabol at naiipit. Nagulat siya sa katapangan ni Severin. Sinumpa niya ang kanyang sariling kamalasan at sinisi ang sarili dahil bulag na sumunod kay Severin sa meteorite belt. Bago pa man ganap na maiproseso ni Carl ang kanyang galit, mabilis na sumunod si Zib sa kanya at ngumisi. Haha, at sinabi mo pang hindi ka kabilang sa grupo niya. Naglabas ng gintong sibat si Zib at isang makapangyarihang aura na diretsyo patungo kay Carl. Sa kanyang pananaw, hindi maaaring basta pagkakataon lang na dumating si Carl pagkatapos na paalisin ni Blake si Ellen, o na inatake ni Severin si Blake habang nahuli na ni Zib si Carl. Naiinis si Carl, wala siyang oras para magpaliwanag, dahil palapit na si Zib para patayin siya. Ang malakas na liwanag ng sibat ay sumabog sa void at nagpapulbos sa mga meteorite. Kahit na mayaman si Carl sa karanasan sa labanan at taglay ang maraming divine techniques bilang isang reincarnated Royal Paragon, ang agwat sa pagitan ng Level 1 Paragon at Level 4 Paragon ay napakalaki. Sa loob ng meteorite belt, namutla ang mukha ni Blake nang marinig ang sinabi ni Severin. Bilang batang master ng isa sa 8 aristokratikong pamilya ng East Plain, naramdaman ni Blake ang matinding galit sa katapangan ng isang simpleng Level 3 Paragon. Kahit ang mga sacred disciples ng Sacred Lands ay hindi magtatangkang kumilos ng ganoon sa kanya. Habang pinipilit niyang mahigpit ang hawak sa black glowing broadsword, ngumisi siya kay Severin at sinabi, "Mabuti. Malalaman mo agad ang kahihinatnan ng paglapastangan sa aking pamilya." Naglabas si Blake ng kanyang makapangyarihang Level 5 Paragon Aura, na winasak ang void at nagbukas ng mga bitik na naglabas ng elemental energy. Sa harap ng presyon ng aura ni Blake, nanatiling kalmado si Severin at winasiwas lang ang kanyang kamay upang ipaalang bisa ang nakamamatay na aura. Tahimik na sinabi ni Severin, "Ang metal oro dito ay akin." Naiinis si Blake sa kalmadong tindig ni Severin. Napakarami na niyang nagastos na spiritual power sa pakikipaglaban kay Elrin Gildan, ang ika-9 na prinsipe ng Great Flare. Gayunpaman, siya ay Level 5 Paragon pa rin, at inisip na napakadaling labanan ang isang Level 3 Paragon. Kampante sa kakayahan niya, nang insulto siya, "Paano mo nagawa akong hamanin? Papatayin kita." Pagkatapos ay itinaas ni Blake ang kanyang black broadsword at nagpakawala ng mabilis na hiwa patungo kay Severin. Ang hiwa ay sumirit sa hangin at mabilis na papalapit kay Severin. Agad na lumipad si Severin sa void, at ang kanyang green shield ay lumawak upang bumuo ng barrier na kasing laki ng burol na naglabas ng liwanag na berde. Nilabanan ng liwanag ng shield ang paparating na espada ni Blake. Bagamat nabawasan na ang lakas ni Blake sa 60% ng kanyang tugatog, ang kanyang atake ay mas malakas pa rin kaysa sa isang ordinaryong Level 3 Paragon. Bagamat nagamit ni Severin ang green shield upang lumaban, ang impact ay nakapagtulak sa kanya pabalik ng 12 hakbang. Mabuti na lang at natiis ito ni Severin dahil sa tibay ng superior grade spiritual treasure na lalong pinatibay ng kanyang matibay na pundasyon. Ang kadalian ng pagtitiis ni Severin sa pagsalakay ay nagdulot ng pagkunot ng noo mula kay Blake. Isang nakamamatay na kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata habang malamig niyang sinabi, "Ang superior quality defensive spiritual treasure na ito ba ang iyong trump card?" Ito ay medyo kapansin-pansin na ang isang antas na Level 3 Paragon tulad ni Severin ay nagtataglay ng isang espiritual na kayamanan, lalo na ang isang pangdepensa. Marami sa antas ng 4 at antas ng Level 5 Paragon ay hindi kinakailangang ipinagmamalaki ang gayong bagay. Ang pangdepensa na mataas na kalidad na espiritual na mga kayamanan ay bihira, at ang mga ito ay karaniwang nakalaan para sa mga elite ng mga pangunahing pamilya, mga sagradong disipulo ng mga sagradong lupain, o mga matatandang may mataas na attainment. Iyon ay dahil sa mga kakayahan sa proteksyon na kayang bayaran ng gayong kayamanan sa panahon ng pangangailangan. Kahit na nagulat si Blake na si Severin ay magkakaroon ng ganoong bagay sa kabila ng pagiging mas mababa kaysa sa kanya at kay Zib,
hindi niya ito masyadong binasa. Sa East Plain, ang mga Menzi ay isang iginagalang na angka na umiral sa loob ng 10,000 taon. Ang lalim ng kanilang pundasyon ay lampas sa imahinasyon ng mga ordinaryong tao. Ang mga disipulo na may nakamit na mas mataas kaysa sa antas ng Level 3 Paragon ay karaniwang nakakakuha ng pangdepensa na mataas na kalidad na espiritual na mga kayamanan. Pagkatapos ngumisi si Blake at nagbagong anyo sa isang bahid ng liwanag na dumiretso patungo kay Severin. Ang kanyang broadsword ay nagradiated ng isang madilim na glow sa kanyang kamay, at ang espada ay tila sapat na malakas upang masira ng walang kahirap-hirap ang anumang material. Sa sobrang bilis, ang tilapon ng hiwa ay mabilis na sumusugod patungo kay Severin na parang isang kometa. Isang nakamamatay na hangarin ang pinakawalan, at tila naganyong material habang lumilikha ito ng isang matinis na tunog sa nakapalibot na espasyo. Ang espada ay napakatalas kaya tumagos ito sa green shield sa loob ng ilang sandali. Ang puwersa nito ay hindi nabawasan kahit kaunti habang patuloy itong sumulong patungo kay Severin. Si Blake ay mayabang na ngumiti habang inaasahan niyang matatalo si Severin, ngunit ang ngiting iyon ay agad na tumigil ng mahinahon na iniunat ni Severin ang kanyang braso upang harangan ang espada. Ang kanyang matipunong pangangatawan ay walang kahirap-hirap na nilabanan ang puwersa ng espada, na nabasag ito sa maliliit na piraso. Ang pisikal na lakas ni Severin ay nag-iwan kay Blake ng pagkagulat dahil ito ay napakalakas. Ang nabasag na espada ay nag-iwan sa kanya ng pagkalito, at nauutol siyang nasabi, hindi iyon posible. Paano mo nagagawang sirain ang isang mataas na uri ng espiritual na kayamanan gamit lamang ang iyong pisikal na puwersa? Namanhid ang anit ni Blake, at ang pagkabigla ay umalangaw-ngaw kahit sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Alam niya ang napakalaking lakas na kinakailangan upang mabasag ang isang superior grade na espiritual na kayamanan gamit lamang ang pisikal na puwersa, dahil kahit ang mga barbaro ng North Sea ay mangangailangan ng lakas na katumbas ng Level 7 at Level 8 human paragons upang makamit ang ganitong pagkawasak. Gayunpaman, si Severin, na isang Level 3 paragon lamang ay kayang magpakita ng ganitong nakakatakot. Hindi maisip ni Blake kung paano magiging ganito kalakas ang pisikal na husay ng isang tao, lalo na sa harap ng isang espiritual na kayamanan. Bilang tugon sa natigilan na ekspresyon ni Blake, sinabi ni Severin, walang imposible. Ang pisikal na katawan ni Severin ay sumailalim sa espesyal na pagpapatibay, at nagawa na niyang malimpasan ang mga antas mula noong siya ay isang Supreme Saint pa lamang. Gamit ang aklat ng tunay na kaliwanagan ng Void at ang mga pagsasanay na nakuha niya mula sa mga guho ni Wildfire, kalaunan ay nakapagtuon siya sa paghahasa ng kapangyarihan ng enerhiya at dugo. Nang makarating siya sa Paragon level, ginamit ni Severin ang kanyang katawan bilang isang sisidlan upang tahakin ang dagat ng pagdurusa. Sa ganoong paraan, ang kapangyarihan ng enerhiya at dugo na maihahalin tulad sa isang hurno ng langit at lupa ay pumukaw sa kanyang sinaunang espiritu at nagtulot sa kanya na kumonekta sa kapangyarihan ng langit at lupa. Si Wildfire ay isang kilalang figure sa South Sky libu-libong taon na ang nakalilipas. Taglay niya ang isang hindi magagapi na presensya na may makapangyarihang pisikal na katawan at ang mahiwagang kapangyarihan ng Wildfire Lotus. Maging ang kalapit na West Region at ang mga Royal Paragon ng Midland ay walang kapantay sa mga kakayahan ni Wildfire. Kung hindi dahil sa maagang pagkamatay ni Wildfire at hindi matagumpay na pagsulong sa Supreme Paragon, walang duda na dominahin sana ni Wildfire ang South Sky. Si Severin, matapos maunawaan ang aklat ng True Void of Enlightenment, ay kalaunan ay naging pamilyar sa Lotus Divine Attack. Kasama ang pagpapakain ng Lunar Dew, ang kanyang pisikal na lakas ay maaaring makapantay na kahit sa isang kataas-taasang espiritual na kayamanan. Ang kanyang lakas ay maihahambing sa isang tunay na dragon o isang sinaunang hindi tao, at kaya ni Severin na durugan ng isang superior na kalidad na espiritual na kayamanan ng kaunti lamang ang pagsisikap. Samantala, malakas si Blake, ngunit ang kanyang mga espiritual na kayamanan ay limitado lamang sa mga may mataas na kalidad kahit na mayroon siyang antas level 5 Paragon attainment at isang mahusay na miyembro ng Menzies. Bagamat maaaring mas mahina ang lakas ni Severin, mayroon siyang pisikal na katawan na kayang magpagalaw ng mga bundok, hatiin ang mga dagat, at hatiin ang kawalan. Iyon lamang ay higit na nakahihigit sa kakayahan ni Blake.
Dahil sa mga kadahilanang iyon kaya nagkaroon ng katapangan si Severin na salakayin ng meteorite belt na natagpuan ni Blake. Matapos makabawi mula sa unang pagkabigla, inamin ni Blake, sa palagay ko ay minamaliit kita. Naiintindihan ko na kung saan nanggagaling ang kayabangan mo. Inatake ni Blake si Severin sa sobrang galit at hindi nag-iisip ng maayos. Noon lamang matagumpay na nilabanan siya ni Severin at nagpahayag ng isang mataas na kalidad na espiritual na kayamanan na sa wakas ay isinantabi ni Blake ang kanyang pagmamataas at paghamak. Napagtanto ni Blake na kaharap niya ang isang kalaban na may katumbas na lakas ng kay Elrond, ang ika-9 na prinsipe ng Great Flare. Si Blake ay nagmula sa Menzies, isa sa 8 aristokratikong pamilya sa East Plain. Gumawa sila ng pangalan para sa kanilang sarili matapos magtagumpay ang kanilang mga ninuno sa paglalatag ng pundasyon matapos maging isang celestial. Dahil sa lahi ng mga Menzi, taglay niya ang tunay na celestial blood na kakaiba sa ibang mga prodigy. Bagamat ang tunay na celestial blood sa loob niya ay napakaliit lamang, na marahil kalahati ng tunay na banal na anak ng mga Menzi, ito ay isang bagay na hindi maaasahan ng sinumang ordinaryong tao. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang mangyayari kapag ininsulto mo ang aming pamilya. Malamig na pahayag ni Blake. Ang kanyang tono ay may bahid ng mapanirang intensyon. Habang nagsasalita siya, ang enerhiya ng dugo sa loob niya ay tumaas, at isang parang clover na pattern ang lumitaw sa kanyang noo. Ang nakapalibot na espasyo ay naging bahagyang hindi matatag, at isang magulong turbulence ang sumiklab mula sa mga bitik nito. Pagkatapos, isang transcendent na aura ang lumabas mula sa loob ni Blake, na mas maliit kaysa sa level 3 Paragon attainment ni Severin. Naningkit ang mga mata ni Severin matapos masaksihan ang palabas. Ito ba ay isang bloodline power? Ayon sa alamat, ang malalaking pamilya sa East Plain ay kapantay ng mga sagradong lupain. Utang nila ang kanilang katayuan hindi lamang sa lakas ng kanilang mga pinuno ng pamilya, kundi pati na rin sa pagkakaroon ng dugong celestial. Ang mga inapo na ipinanganak sa mga tunay na celestial ay may napakalaking talento, at ang minanang kapangyarihan ng lahi ay kahawig ng angkan ng mga demonyong Landsbonarkat. Ang kapangyarihan ng bloodline ang tanging sisidlan na maaaring maglaman ng mga kasanayang ninuno at mga banal na pamamaraan ng mga pangunahing pamilya na umakyat sa mas mataas na kaharian. Hindi ito mapapantayan ng mga sagradong lupain sa South Sky, Midland at iba pang mga rehiyon. Bagamat ang ilang tagapagtatag ng mga sekta ng sagradong lupain ay nagtagumpay na maging isang celestial, halos imposibleng maipasa ang kapangyarihan ng kanilang bloodline. Ang pagkakaroon ng kapangyarihan ng bloodline ng isang celestial ay nagpapahintulot sa isang tao na gumamit ng mahiwagang husay sa mga kritikal na sandali, na lumilikha ng isang walang kapantay na kakayahan upang makamit ang tagumpay laban sa isang prodigy na may parehong antas. Dahil ito ang unang pagkakataon na nakatagpo si Severin ng isang taong may kapangyarihan ng bloodline. Agad na nanigas ang kanyang mga kalamnan, at ang kanyang ekspresyon ay naging alerto. Tinipon ni Blake ang kanyang kapangyarihan ng bloodline, at ang reaksyon ni Severin ay nagdulot ng isang pang-iinis. Natatakot ka na ba ngayon? Aba, huli na para dyan. Determinadong wakasan ang buhay ni Severin, hindi na nagtipid si Blake habang ginagamit niya ang kanyang bloodline power at mga ancestral divine abilities upang magsagawa ng isang nakamamatay na atake. Ang clover pattern sa noo ni Blake ay kuminang ng maliwanag, at bawat selula sa kanyang katawan ay walang humpay na sumipsip ng nakapalibot na spiritual energy. Sa loob ng ilang segundo, ang aura ni Blake ay biglang tumaas mula sa initial stage level 5 Paragon, patungo sa mid-stage, peak stage, perfect stage at hanggang sa wakas ay umabot sa level 6. Kasunod ng pagdagsa ng kanyang spiritual energy, bumuo siya ng selyo gamit ang kanyang mga kamay habang ang marka sa kanyang noo ay naglabas ng isang makinang na liwanag. Sa sumunod na segundo, isang nakasisilaw na sinag ang lumabas mula sa kanyang noo, na nagwasak sa lahat ng nasa daanan nito. Ang mabilis na pagsalakay ay tila kayang tiisin ang kapangyarihan ng langit at lupa, at lahat ng bagay, maging ang kawalan o ang mga meteorite ay naging alikabok dahil sa sinag. Kahit ang mabigat at magulong espasyong bitik ay tila banayad kung ikukumpara habang ang sinag ay pumupunit sa mismong tela ng espasyo sa paligid nito. Hindi nang ahas si Severin na maliitin ang papalapit na sinag.
Agad niyang tinawag ang Sky Soil Zenith mula sa kanyang sentro ng enerhiya. Sa paglitaw ng superior quality spiritual treasure, ang kapangyarihan ng langit at lupa ay patuloy na nasisipsip. Ang enerhiya ng langit at lupa ay bumuhos sa Sky Soil Zenith, at nagawa nitong pigilan ang warpong space bilang karagdagan sa pagpigil sa pag-ikot ng elemental na enerhiya. Bumuo si Severin ng mga selyo gamit ang kanyang mga kamay, at ang Sky Soil Zenith ay sumikat na parang araw habang sumisikat ito sa hangin at naghanda para sa impact ng spiritual beam ni Blake. Sa loob ng isang bahagi ng segundo, ang sinag ay nakarating na sa kinaroroonan ni Severin. Boom! Sa isang iglap, ang mga bituin na ilang libo. Tila lumabo ang mga milya ang layo habang ang isang kinang na mas malakas pa sa 100,000 araw ay pumuno sa lugar ng isang liwanag na umaabot ng maraming milya. Isang marahas na pagsabog ang sumunod, na pumupunit sa espasyo at lumikha ng isang malaking kawalan. Ang shockwave ay nagpatambak kina Zeb at Carl, na nagdulot ng malubhang pinsala sa kanila. Sa sentro ng pagsabog, nawalan ng kulay ang mukha ni Blake. Sa kabaligtaran, si Severin ay protektado ng Sky Soil Zenith. Ang tanging natamo niya ay kaunting dugo sa sulok ng kanyang bibig at napakaliit na panghihina ng kanyang espiritual na enerhiya. Nang makita ang kinalabasan, ang desperasyon ay nanag kay Blake habang labag sa loob niyang nakatingin sa Sky Soil Zenith. Ito ay isang elite quality na espiritual na kayamanan. Hindi kailanman inakalang si Severin ay maaaring magtaglay ng ganitong espiritual na kayamanan. Tanging ang mga Royal Paragon lamang ang makakagamit ng isang espiritual na kayamanan na may mataas na kalidad. Kahit na siya ay inapo ng mga Menzi, hindi pa siya nakakakuha ng espiritual na kayamanan na elite quality at umaasa pa rin sa mga may mataas na kalidad. Hindi masabi ang pagkagulat ni Blake, at nanlaki ang kanyang mga mata, at nakaukit ang pagkabigla sa kanyang mukha. Ang espiritual na kayamanan na may mataas na kalidad ay nagbigay ng kahangahangang husay sa pakikipaglaban sa mga Paragon. Bagamat si Blake ay isang level 5 Paragon na maaaring panandaliang itaas ang kanyang espiritual na enerhiya sa level 6 pagkatapos i-activate ang kanyang celestial bloodline, ang palitan ng mga hampas na ginawa niya kay Severin ay nagpakita ng hindi inaasahang lakas, sa matipunong pangangatawan, at pagkakaroon ng espiritual na kayamanan na may mataas na kalidad. Nanghina dahil sa kanyang nakaraang laban kay Elrond, kinailangan ni Blake na harapin si Severin at ang espiritual na kayamanan na may mataas na kalidad. Ang opsyon na umatras ay tila isang makatwirang posibilidad sa puso ni Blake. Sinimulan niyang isipin ang pagkakakilanlan ni Severin at nagtanong kung ang huli ay nagmula sa isang sagradong lupain. Samantala, sa gilid ng meteorite belt, kagagaling lang ni Zeb at Carl mula sa shockwave nang makita nilang hindi nasaktan si Severin sa pinagmulan ng pagsabog. Nanliit ang mga mata ni Zeb sa hindi makapaniwala. Isang piling kalidad na espiritual na kayamanan. Bulalas niya na sinasalamin ang pagkagulat ni Blake. Ang Menzies ay nagbigay lamang ng mga elite quality na espiritual na kayamanan sa mga nasa level 7 o level 8 Paragon. Hindi niya maiwasang magtaka kung sino ba talaga si Severin. Napagtanto ni Zeb na nakataya ang kaligtasan ni Blake, iniwan niya si Carl at bumalik sa tabi ni Blake. Nagpadala siya ng mensahe kay Blake, at nagtanong, ayos ka lang ba? Matimtimang sumagot si Blake, walang seryosong nangyari. Sa panahon ng labanan, winasak ng shockwave mula sa labanan ng kawalan, ngunit nakayanan ni Blake ang mga epekto nito sa pamamagitan ng pagpapagana ng kanyang bloodline power. Gayunpaman, nagsimulang lumitaw ang mga bunga ng paggamit ng kapangyarihang iyon, at humihina na ang espiritual na enerhiya ng kanyang katawan. Hindi niya alam kung maiiwasan niya ang panganib kung magpapatuloy siya sa pakikipaglaban, lalo na't si Severin ay may isang elite quality spiritual treasure. Sa labas ng meteorite belt, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Carl nang itigil ni Zeb ang pagtatangkang patayin siya. Pinunasan niya ang malamig na pawis at pinagmasdan ang tensyonado na labanan sa di kalayuan. Tila nasa isang katunggali si Severin laban sa mga Menzies, at alam ni Carl na wala siyang tsansa kung makikialam siya. Malamang na mapanganib ang paghihintay pa, kaya't isinumpo niya ng mahina, "Hintay lang, Severin. Papatayin din kita sa huli."
Lahat ng ito ay dahil naramdaman niya ang aura ni Severin at nagpas siyang sundan si Severin matapos matuklasan na wala ng Lunardo. Hindi sana siya sasali sa labanan at makakaharap ang isa sa mga prodigy ng mga Menzi sa labanan kung hindi niya sinundan si Severin sa Meteorite Belt. Natalo na si Carl ni Severin noong SEC tournament, at ang mga pinsalang natamo niya ay naging sanhi ng paghina ng kanyang attainment at lifespan. Bilang resulta, ang kanyang attainment ay umabot lamang sa level 1 Paragon. Kabanata 2320. Nakaligtas lamang si Carl laban sa isang perpektong antas level 4 na Paragon tulad ni Zib sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang malawak na karanasan mula sa pakikipaglaban sa mga Royal Paragon sa kanyang nakaraang buhay. Dahil dito, nalampasan niya ang mga hangganan ng kaligtasan. Maswerte man siya sa muntik ng makatakas sa kamatayan, nagtamo pa rin si Carl ng malubhang pinsala. Habang pinagmamasdan niya ang sitwasyon, napagtanto niya na walang saysay na manatili roon. Ang mga pagkakataon ng Meteorite Belt ay mananatiling hindi niya maabot kahit pamanalo si Severin o ang dalawang prodigy ng Menzi. Pinili niyang umalis at iligtas ang kanyang buhay. Tinitigan ni Carl si Severin ng galit bago naglaho sa mabituan na kalawakan sa isang agos ng liwanag. Hindi napansin ang pag-alis ni Carl sa gitna ng tindi ng loob ng Meteorite Belt. Isang maliit na taluktok na kasing laki ng bundok ang lumulutang sa ibabaw ni Severin, na naglalabas ng enerhiya ng langit at lupa na humahampas sa nakapalibot na espasyo. Matapos masaksihan ang kahangahangang taas at maringal na aura ni Severin, napabuntong hininga si Blake nang lumitaw ang isang kislap ng liwanag sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay sumigaw siya, "Sigurado ka bang gusto mong kalabanan ang pamilya namin?" Ngumiti si Severin bilang tugon, "Hindi ito tungkol sa pagsalungat sa pamilya mo. Nakatutok lang ang aking paningin sa lugar na ito." Batay sa mga indikasyon mula sa mapa ng kayamanan na nakuha niya mula kay Alva, isang mayamang deposito ng metal na oro ang naruroon. Ang metal oro ay isang mahalagang sangkap para sa paggawa ng mga dekalidad na espiritual na kayamanan, at tumanggi si Severin na isuko ang pagkakataon ng ganoon kadali. Kahit na wala siyang gaanong gamit para sa metal na oro, maaari niya itong gawing sandata para kay Diane at sa kanyang mga asawa. Habang tinatitigan ni Blake ang determinasyon ni Severin, nag-alab ang galit sa loob niya habang namumutla ang kanyang mukha. Ang pag-iisip ng malakas na lakas ni Severin at ang nakakatakot na presensya ng Sky Soil Zenith ay nag-iwan sa kanya na walang pagpipilian kundi ang magdalamhati kung paano nangyari ang sitwasyon. Tila kontrolado ni Blake ang sitwasyon dahil mayroong isang level 4 Paragon sa kanyang tabi. Higit pa rito, ang paggamit ni Severin ay isang antas lamang ng level 3 Paragon. At kahit na ang pagkakaroon ng isang elite na kalidad na espiritual na kayamanan ay hindi nagawang maglakad-lakad sa parke upang makipaglaban sa dalawang tao. Iyon ay sinabi, nakilala ni Blake na ang pakikisali sa isang freeway na pakikibaka ay nakakapinsala sa kanyang partido. Gusto niyang makuha ang ilang metal na oro sa loob ng Meteorite Belt, kaya itinago niya ang kanyang mga kamay kay Severin at nagmungkahi ng isang diplomatikong solusyon. Maraming meteorites dito, at ang isang mainam na resolusyon sa ating puot ay ang tumawag ng tigil laban at hatiin ang halaga batay sa ating mga lakas. Matatag na umiling si Severin. Hindi niya matanggap ang ideya na isuko ang potensyal na kayamanan sa iba, lalo na't nasa masamang kalagayan na si Blake. Si Blake, kahit na isang level 5 na Paragon, ay magkakamali na isipin na kaya niyang talunin si Severin. Tutal, malaking utang na loob ni Severin sa kanyang tagumpay ang paglampas sa mga antas na mas mataas kaysa sa kanya. Ang pagkakaroon ng isang elite quality na espiritual na kayamanan pati na rin ang isang katawan na mas malakas kaysa sa isang dragon ay nangangahulugan na kahit sina Zib at Blake ay hindi siya matatalo kung magtutulungan sila. Nang ang alok ni Blake ay sinalubong ng isang mariing pagtanggi mula kay Severin, nagalit si Zib, "Wala ka sa linya." Naglabas siya ng isang pagsabog ng galit habang naghahanda siyang atakihin si Severin. Gayunpaman, si Blake ay sumusuko na sa resulta ng paggamit ng kanyang bloodline power, at isang pag-agos ng dugo ang umabot sa kanyang lalamunan. Bumagsak ang kanyang aura mula sa level 6 patungo sa level 5 Paragon. "Young Master," bulalas ni Zib sa nakita. Nakatitig si Blake kay Severin nang may sama ng loob. "Sige,
Aalis na kami.